I just changed my number after what you did. Where did you get my number? Di ako makapaniwala na may kapal pa pala na mukha ang Caleb na to. Pagkatapos ng ginawa niya, how funny naman. To your mother? Sagot niya. Look, I don't give a shit about you. You just said you hate me because of my bad and harsh opinion? You even hate peanuts after you constrainedly wanted to have sex with me. How dare you? Binaba ko ang tawag niya pagkatapos ng ilang minuto. Tataas lang ang dugo ko at baka isugod ako ng ospital dahil dito. Galit kong pinasok ang phone sa loob ng shoulder bag ko kaya pinatuloy ang paglalakad patungo ng second floor. Medyo mahirap pero kaya ko naman. Salamat ma'am pero hindi niya naman po kailangan gawin to. Nakakapagod, magpahinga po muna kayo. Concern na sabi ni Ramon, isa sa mga trabahador. Ngumiti lamang ako at binigay sa kanya ilang materials na kailangan nila. Wala na siyang ibang sinabi dahil umalis naman kaagad ako. Habang naglalakad naman pabalik sa labas, hindi ko mapigilan na magtaka dahil para may nakatingin sa akin. It feels so weird. Kinagat ko ay babang labi nang tumigil ako sa paglalakad. Tsaka nilibot ko rin ang paningin sa buong paligid. Wala namang tao. Why are you not talking about me? Ay, not talking to me? Napaigdad ako. Sapo ko rin ang dibdib dahil sa gulat. Ano bang trip na lalaking to? Masama ko siyang tinignan at inayos ang pagkakatayo ko. Pakialam mo. Sabay lakad lampas sa kanya. Pero huli na ako ulit dahil mabilis ang galaw ng mga kamay niya. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at pinaikot ako ulit paharap sa kanya. And it was like my world stopped for a moment. He made me move sweetly. Dinig kong malakas sa tibok ng puso ko at ang pagka-alerto ng mga mata ko. Ramdam ko rin ang nanginginig ang mga labi ko at mga mata. How can he do this to me? And after that, I realized that my heart started beating again. And that's really dangerous. Ano ba? Galit kong tanong habang pilit inaagaw ang kamay ko. Di niya hinayaan at mas hinila ako papalapit sa kanya. Shit, talk to me, woman. Galit na galit niyang singhal. Ano bang problema ng lalaking to? Kanina ayaw niyang kausapin ko siya, tas ngayon galit kasi hindi ko na siya kinakausap at pinapansin. Ano bang gusto mong pag-usapan? Parang tanga ko namang tanong. Umaamong kaagad ang lasa ng mukha niya at nakakita ko lumambot ang kanyang mga mata. Is he a total psycho? Unti-unti niyang binitawan ang pulso ko at nagkibit balikat. Kahit ano, yun lang ang naging sagot niya. Wow ha, para naman pati pakikipag-usap. Sa kanya, trabaho ko na rin. Nagsimula kami maglakad pababa ng gusali na yon. Mahigpit ang hawak ko sa shoulder bag ko habang siya naman nakapamulsa lang na nakasunod sa akin. By the way, sure ka na ba talagang kukunin mong isang blueprint? Di ba ayaw mo doon? Matapang kong tanong sa kanya habang naglalakad. Narinig ko siya huminga ng malalim. Well, I studied the number 3 and I just realized how the layout looks fine than my first idea. Excuse me for my behavior lately. I'm not just in myself. Maybe it was because of the gene. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero alam kong totoong sinasabi niya. Okay lang. I don't have that right naman to shout at you. You are my boss right now. I am doing this because this is my job and also forgive me sa mga sinabi ko kanina. From now on, I will place myself of where I am really belong. Mahinahon na sabi nito at tumigil to sa paglalakad. Kaya naman tumigil din ako. You don't. Tumingin ako sa kanya na may pagtataka. Di niya tinapos ang gusto niyang sabihin. I don't? I asked like I don't hear that. Ilang minuto siyang tumingin bago umiling at naglakad ulit. Problema yun. Tiyoyo na naman ba siya? Anyways, it's already 4 in the afternoon. Kailan mong pumunta ng kumpanya ninyo around 5 for a daily report. Am I right? Tsaka lang ako napatingin sa relo ko. Tama nga siya. Tumango ako at ngumiti ng maliit. You can now leave, Miss Macomber. Aniya. Temikim ako at sumang-ayon bago ko kinuha ang clipboard na palagi kong dala at linisan ng gusali at di ko na ulit siya nakita. Finally! Yun ang masasabi ko habang nasa loob ng bus. Inaayos ang mga gamit ko. First day ko sa site na iyon pero parang isang taon na dahil talagang napagod ako sa akit baba. Nginuya ko ang pangako kahit wala akong kinakain dahil hanggang ngayon feel ko ang pamamaga nito. Loko si Marquesa. Sobrang mapanakit kaya siguro wala siyang girlfriend. Inabala ko ang mga mata sa labas ng bintana pero nakuha ulit ng phone ko ang atensyon ko nang tumunog ito. Hudyat na may nag-text. From Caleb. I'm out of the Philippines but baby I will be back for you. Please wait for me. I love you so much. Please forgive me. Di ko mapigilang itirik ang mata ko, lalo na sa mga emoji na ginagamit niya. Pakialam ko naman kung wala siya sa Pilipinas. Tsaka first of all, kahit nandito siya, wala naman akong pakialam. Okay na sanang araw ko kaso nasira dahil lang kay Caleb kaya naman pumasok ako ng kumpanya
nang magkasalubong ang kilay. Dagdag pa ito mga katrabaho ko na panay tanong kung kumusta ang lakad ko. That's all. Sabay abot ko sa ilang blueprint na hindi kinuha ni Marquez. Abot langit naman ang ngiti ng boss ko. Dapat lang pagkatapos ng ginawa ko kanina. Aalis na po ako, paalam ko. Pero bago ako tuluyang umalis, tumungo muna ako sa department ko. Kailangan kong bisitahin ang lugar doon, tsaka ayusin ko rin ang mesa ko dahil ilang araw nang akong mawawala rito. Habang inaayos sa mga gamit, hindi ko mapigilang mapataas ang kilay nang marinig ko ang pamilyar na boses. Abat, nandito na naman ang magaling na Dahlia. Well, babe, tuloy ba ang date natin mamaya? Dinig ko kung paano siya umalik sa nobya niyang katulad lamang niya. Palihim kong tinarak ang mata ko habang inaayos ang gamit. Mahinang tumawa ang lalaki. Of course, I love you so much. Lahat ng mga kasama namin sa paligid na panguwi. Inaayos kong pagkakatay taglakad patungo sa gabinete. Nilampasan ko sila na para bang di ko sila nakikita. Like I don't give a shit. Dahil hindi to motel para makipaglandian ka. Shut up! Mukhang di lang si Allison na inggit sa ama ni Julian. Mukhang pati ikaw. Well, sorry for you all. Mas maganda kasi ako. Mas sexy, mas masarap at mas better. Sagot nito sa isang kasamahan namin. Lasing ba to? At bakit dinamay na naman ang pangalan ko? Excuse me, Miss Reyes? Simula't dulo hindi na ako nainggit sa inyo na nobyo mo. Kung gusto mo nga isaksak mo na yun sa baga mo nang tumahimik na kayong pareho. Kaagad kong sagot kaya naman tumayo ng lahat ng kasamahan namin at kaagad akong dinamayan. Si Dahlia naman sobrang masaya dahil sa pagkibo ko. Oh honey, aminin mo na kasi na hanggang ngayon, hindi ka pa naka-move on kay Julian. Iniwan ka niya kasi hindi ka maganda at boring ka. Kaya nga wala kang boyfriend so kawawa ka talaga. Sabay irap niya. Napakayom ako ng kamao dahil doon. Pardon? As far as I know, hindi ako dahilan kung bakit ko hinawalayan ng lalaking yon. It was you at all. Masaya naman kami kaso nga lang may ahas na dumagdag. And how do you really know loyal ang lalaking yan? Niloko niya na ako ng ganun kadali kahit sigurado ako magagawa niya rin yung sayong babae ka. Ngumisi ako. Kaagad namang napaawang ng labi si Dahlia dahil sa narinig mula sa akin. Shit, iniwan ka niya dahil boring ka? Suplada ka? Bulyaw niya pero hindi ko na siya pinansin. I just rolled my eyes and left the room. Huminga ako na malalim nang umakyat patungo sa kondo ko. Gabi na pero bukas pa rin ang ilaw sa kabilang kondo. Gising pa yata ang kapitbahay ko eh. Nako Ali, nandito ka na pala. May mga grupo ng kalalakihan kaninang pumarito. Natakot nga ako eh, lalo na sa mukhang leader na panay katok sa kondo mo. Pero ilang minuto rin ang tumagal, umalis din. Kakilala mo ba sila? Tanong ni Lola sa kabilang silid nang makita ko. Nagtataka may tumango na lang ako para wala siya masyadong isipin. Kahit gulong-gulong isipan ko kung sino mga lalaking yon. But when I faced my door, nakita kong isang paper bag na kulay pink. May sticky note na nakadikit dito. Ano kaya ito't para saan to? Kinoko at kinalog muna. Baka bomba? Diyos ko, huwag naman sana. Marami pa akong pangarap sa buhay. Huminga ako na malalim at binuksan to. Ganoon na lang ang pagtataka ko na makita sa loob ang isang kahon ng Chic Hot Compact. The heck is this for? Tanong ko sabay basa sa sticky note. I forgot to give this to you. Ibibigay ko sana but then you left already. Excuse me for doing something to your cheek. I hope it won't make you sick. See you, si Marquez. Nakayuko ako naglakad patungo sa ilang trabahante nang marinig kong pagdating ni Marquez. Ang aga niya yata. Usually sabi nila 8 AM dumarating ang boss nila. Pero 6 pa lang nandito na siya. Huminga ako na malalim bago tumayo sa ilalim ng kahoy. Malapit din dito ang gumagawa ng kisame sa gilid ng gusali. Delikado pero wala akong pakialam. There is a part of me that I don't want to be seen by those seductive green eyes. Feel ko kasi matutunaw ako. At isa pa hanggang ngayon hindi ako maka-get over sa binigay niyang hot compress tsaka gamot na natagpuan ko sa labas ng kondo. Sa dami naman kasi na lalaking dumating sa buhay ko, siya lang kaisa-isang nagbigay ng ganong bagay sa akin. It was like he's really concerned of his actions. Wala ako sa sarili nag-iisip ng malalim, pero naputol yun na marinig ko ang sigaw ng isang trabahador, pati na rin ang ingay ng pagkakahulog ng malaking bagay mula sa itaas. Ma'am, umalis po kayo ang poste. Umangat kagad ako ng tingin mula sa pinakataas sa palapag. Tama nga sila dahil may nahulog na hindi ganang kalaking poste, pero mabigat to panigurado at ang kilalawak na mata ko dahil napagtanto kong papunta ito sa aking direksyon. At that moment, I wanted to run and scream to live but why cannot move my feet?
Why can I even move my body? Napakurap-kurap na lang ako na sobrang lapit na nito sa akin at nang maramdaman ko ang marahas sa pagkita sa akin ng braso ng isang magaspang na kamay. Shit, did it hurt you? Sunod kong narinig ang pamilyar na boses pagkatapos kong maramdaman ang sarili kong bumagsak sa lupa. Malayo kung saan ako nakatayo kanina. Mabilis ang tibok ng puso ko. Allison, are you hurt? Napamulat ako dahil sa narinig. Umangat ako ng tingin ko sinong nagtanong. At nang makita ko na kung sinong taong humila sa akin, mas nalo ako ng lambot. Kaya pala pamilyar ang boses. It was Marquez. He just saved me. Why my heart is beating this loud? Nabagsak ang kalahati na aming katawan habang hawak niya ang magkabilang braso. Lumapit na rin ang ilang trabahador para kumustahin ang dalawa kung may nasaktan ba. I opened my mouth to say that I'm okay, pero ilang segundo pa lamang ay bumaran na yata sa lalamunan ko. Wala na ako masabi basta ang alam ko lang takot ako na siyang dahilan kung ba't malakas na tumitibok sa kaba ang puso ko. Pasensya na talaga boss, hindi namin sinasadya na mabitawan ng posting yon. Buong akala kasi namin may isa pang palapag sa lalagyan namin. A man from the highest floor just came down to explain their side. Tumingin ako kay Marquez at nakita ko kung paano gumalaw ng maigting niyang panga. Halata sa binata ang galit at dismaya sa nagawa ng mga trabahador niya. He was like a big lion staring at his prey. I did tell you to be careful, especially when someone is near you. You almost killed a person. I hate it. Answer me, do you deserve to be punished? Mariin ang mga binitawan niyang mga salita. Nakita ko rin kung paano na-alarma ang mga tao sa paligid. But you're bleeding. Napatingin ako sa kamay kong may iilang sugat. Sa sobrang pagkakasubsob lang to sa lupa. Kasalanan ni Marquez. Tulala ako sa loob ng clinic dito sa site. Kanina pa talaga ako hindi kumikibo kaya naman hindi na ako magtataka kung wala na akong boses mamaya. I was sweating bullets when Marquez touched my hands. Seryoso mukha niyang ina-apply ang ointment sa dalawang palad ko na may mga galos. I never expected it from the way he saved me and now, the way he was treating my wounds. Ngayon ko lang din nakita na may maliit pala na clinic kahit parito. Paano rito sa site nila? Kahit papahid niya sa sugat ko, banahid na parang ayaw niya ako masaktan. Oh my gosh! Napaupo ko sa hindi ganong kalapad na kama habang siya na may nakaupo sa maliit na silya. Nakaupo siya pero halos magkapantay lamang ang ulo namin. Tangkad? Sana ako rin. You can't say a word. It's weird that you act like a robot while staring at my movements. With that, he lifted his eyes on me. Kulang na lang maglaglag ang pangako at saka panty. Joke! Ano yon? Feel niya gwapo niya talaga at sa kwento na to. Pero first of all, hindi ko siya gugustuhin dahil ang mukhang to. Diyos ko, ama namin, mukha ito na lalaking hindi dapat pagkakatiwalaan. Tumikim ako at maliit na ngumiti. Salamat. Salamat sa pagligtas sa akin. Salamat sa paggamot saka sa iniwan mong hot compress. He did not even blink while looking straight into my eyes. Ilang segundo pa ibinaba niyang mata at saka nilagyan ng benda ang mga kamay kong may sugat. Benda agad? Hindi naman yan malalim? I don't have a choice. I take responsibility in my actions. He said smoothly as he finished. Tumayo ito't ang buong akala ko aalis na siya, pero laking gulat ko nang tumingin lang siya doon at nakatingin lang sa akin ulit. May kailangan ka pa? Nagtataka kong tanong sa kanya. It was like he wanted to say something. Hindi siya kumibo habang dahan-dahang lumalapit ang katawan niya sa akin. Nakapumulsa siya sa kanyang itim na pantalon. Umatras pa ng dahan-dahan ang katawan ko dahil sa ginagawa niya. I wanted to ask him why is he doing this but why can't I? Inawakan niya na marahas ang braso ko. Don't move. Namilog ang aking para sa mga mata dahil sa gulat. Ilang pulgada na lang ang layo naming dalawa. Lumunok ako ng mariin. Ramdam ko kung paano tumigas sa mga paa at kamay ko. Ilang segundo ko rin nakalimutang huminga bago niya pahawakan ng marahan at para nag-iingat ang pangako. It makes me stunned for a moment. I never thought of that move. Anong ginagawa? Shh! Namaga ito kahapon. I want to check if this glamour chick and jaw are in good state. I cannot sleep while imagining the fact that I am the reason why it flushed gorgeously. He said instantly, with all my life, I hate compliments. Instead of compliments, I would rather keep it and earn it. Yun ang gusto kong gawin ng mga tao sa akin. They don't have to say or to show me. Respeto lang ang kailangan ko. But why I like that kind of simple compliments? At mula pa sa lalaki. Every time pinupuri ako ng mga lalaki naging boyfriend at duman sa buhay ko, tinatarayan ko kapag ginagawa to.
I will laugh them and raise my middle finger, but shit, why? Why is he a shit exception? It scares me. Hinahaplos niyang pisngi ko pababa sa pangako at ibabalik na naman sa pisngi. Yun ang ginagawa niya na siyang dahilan ng halos maputulan ako ng hininga. He hauled on my waist as my hand softly landed in his stiff chest. Bumaba rin ang mga mata niya sa mga mata ko. His lips shake like this were something funny. O mga tagilid ng labi niya hanggang unti-unti ito, naging maliit ng ngiti. At that moment when I finally saw him smiling, even in that kind of small manner, he looked so human. Hindi ko rin napansin ang sarili ko kahit ako, nagayuman ang simple niyang maliit ng ngiti. I also smiled at him. Your eyes, it's so magnificent. I never saw this kind of bright woman. Mahina yung sabi pero alam namin parehong narinig ko. Then just like what I really don't want to expect, my heart just beat like a footsteps on the stairs. Shit, I should not feel this towards Mel. I want to move on. I want to focus on myself. Salamat, maganda rin naman ang kulay ng mata mo eh. Bagay sa'yo. Umiti ka agad ako. He chuckled lightly. Hinaplos ulit ang pisngi ko. I acted like it did not affect me. I acted like it was nothing. Di ako tulad ng mga babaeng nabibili niya. Ito rin kaya ang ginagawa niya sa kanila? Umiwas ako ng tingin sabay tulak sa kanya na mahina. He confusedly looked at me but then he shook his head and the emotion in his face back again with his usual cold eyes. Thanks, I think we should get going. Sabay turo ko sa pintuan. Naiilang ako naglakad patungo doon. Halos di pa rin ko nadaramdam ko kung paano niya ako tignan sa likod. Nang makalabas sa pinto, sapok ko agad ang dibdib ko. I'm surely back in danger again.